Tingnan nyo to. Oh, anak ng tinapa. Hindi pa ho nag-uumpisa. Poras, shoutout sa iyo. Oh, hindi pa ho nag-uumpisa mga kababayan. Ang eleksyon, wala pa pong bumoboto. Nadaya na po sila. Wala pang eleksyon, nadaya na sila. Di ba Ginger Cat at Melvin DCTV? Oo, alang misyon ang PDP laban. Oo. Nakakaalarma, kasado na ang dayaan with Attorney Glenn Chong. Diyos ko po Lord. Angela Hero, shout out sa iyo dyan. Halika na, mag-ano na tayo, mag-Indonesia na. Piruin nyo mga bossing. Oh. Hindi pa nga po bumabangon yung tao para bumoto sa May 12, sa Lunes, sila po nadaya na. Ay, Diyos ko. Etong dalawa na to, mga kababayan. Kung matatandaan nyo, yung 2022 election, no? Si Glenn Chong, ang isinisigaw ni Glenn Chong, ano ho? Sabi ni Glenn Chong, eto na, nakita nyo naman, nagsalita na ang taong bayan. Talagang si Pangulong Bongbong Marcos ang isinisigaw. Nung nanalo ho, lumabas yung resulta mga boss chief amo sir. Sabi ni Glenn Chong, ayan na. Inihalal na ng nakakarami si Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? Kapit pa okay pa Junior Junel Domingo, salamat sa iyong super sticker. Kapit pa okay pa Pero pagkatapos ng mga ilang buwan, siguro naiinip, no? Dahil yung hinihinging posisyon hindi maibigay, ayun, nagalit, nagtampo. Kasi bali-balita ang gusto ni Glenn Chong, mga kababayan, is Comelec. Comelec, mga bossing. Kaya ito ho kapag ka nakita nyo yung mga vlog nitong si Glenn Chong, galit na galit kay George Garcia Kung ano-ano. Nung una po, pagkatapos na manalo ni Pangulong Bongbong Marcos, okay, nagsalita na ang bayan, wala pong daya. 6 na buwan matapos ang eleksyon, walang naging posisyon. Ay baka naman kasi hindi kayo parehas ubra doon sa inyong mga hinihinging posisyon. O hindi naman ganun ang Pangulo. Kasi sumama kayo sa kandidatura ko. Part kayo ng pagkapanalo ko. Etong ninyo, resume ninyo, kahit hindi kayo ubra doon sa posisyon na gusto nyo, sige, ilalagay ko kayo kasi may utang na loob. May utang na loob ako sa inyo. Kawawa ang bansang Pilipinas kapag ganun, mga kababayan. Diba? Yung mga walang alam, ilalagay mo dahil lang may utang na loob ka. Kanino natin laging naririnig yung mga utang na loob, utang na loob, utang na loob? Doon lagi sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Si Panelo lagi ang nagsasalita din yan. Di po ba? Laging sinasabi ni Panelo, etong si Nograles, si Carlo Nograles, walang utang na loob tong tao na to. Biruin mo, tatakbo. Nung dati, ganito, ganyan, nakaback up sa kanila. Hindi po ubra ang utang na loob. Kung utang na loob po ang paiiralin ng ating presidente, mga kababayan, etong dalawa na to, malamang ho, may posisyon yan. No? Kahit hindi ukol sa kanila yung posisyon. Yung Buloyski, malamang po, malaya pa din niya si Buloyski. Yung kawawa, yung pobre, na si alias Amanda, na napakaliit na tao, ikumpara mo kay Buloyski, malamang ho, mga kababayan, ibinaon na lang yung hinihingi niyang o yung gusto niyang mangyaring kabayaran sa di umanong ginawa sa kanya ni Buloyski. Kasi malaki ang utang na loob. Sasabihin, malaki ang utang na loob mo sa akin kasi pinahiram kita ng stage, pinahiram kita ng ganito. Binigyan kita ng airtime sa Seminay. Ay, oo nga.
Yang alias Amanda, wala naman yan, hindi naman totoo yan. Baka ganun na lang. Ano? Ang sabihin ng Pangulo, kung utang na loob ang pagbabasihan no, yung Duterte, mga kababayan, kung utang na loob ang pagbabasihan ng Pangulo, malamang nandiyan sa Pilipinas yan. Stop! Hindi nyo pwedeng arestuhin si dating Pangulong Duterte kasi malaki ang utang na loob ko dyan. Biruin mo, ilang taon no, from 2017 hanggang 2024. Oh, yung mga sinasabi na biktima ng EJK ay nababalanse po ngayon, mga kababayan. Di po ba? Nababalanse ho ngayon sa kadahilanan na walang, kumbaga, hindi tumatanaw ng utang na loob. Si dating Pangulo Duterte, wag arestuhin niya kasi yung anak niyan katandem natin sa Uniteam. Di po ba, mga kababayan? Kung pagbabasihan po lahat utang na loob, baka itong dalawa na ito may position ho, mga bossing. Kaso hindi ho ganun ang Pangulo eh. Which is dapat ikasaya natin. Ano po? Ikasaya natin kasi tayong maliliit na Pilipino, mga bossing, nagkakaroon ho ng laban. Nagkakaroon ho ng pantay na pagtingin. No? Dahil ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi marunong kumilala kung mayaman ka, jojosin ka namin. Hindi ganun. Pantay-pantay ngayon ang Pilipino sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ano pinagbabag? Ilan tayo ngayon? 30 minutes, 4,000 viewers. Nung pinapanood ko, binablog to, mga kababayan. Halos 2,000 lang yata yung nanonood kung di ako nagkakamali. O ngayon, meron na namang vlog, si Maharlika. Ano yung binablog niya? Yung nanay daw. Yung distressed mother. Halos 2,000 lang po ang nanonood, mga kababayan. Kasi nagsawa na, napagod yung taong bayan. Dati, umaabot to 4,000, 5,000, 6,000, 8,000. Yung mga nanonood. Mga bossing, ikaw ba naman, 2 taon kang mag-vlog ng puros boka lang, wala kang ipinapakitang ebidensya, wala kang napatunayan lahat? Talagang yung mga supporter mo, pati yung mga supporter mo, sabihin niya, sandali nga, makaalis na. Puro naman to salita lang, wala namang napapatunayan lahat. Si Lisa Marcos nakulong sa LA, walang napatunayan. Pader ang pinakita sa amin. Di ba? Oh. Yung huli nila, First Lady Lisa Araneta Marcos, nakulong daw ho sa Los Angeles. Nagpakita ng picture, pader. Trages. Siguro doon, napagod na yung mga DDS. Diyos ko po, pader naman ngayon. Diyan daw nakakulong sa likod ng pader na yan. Si First Lady Lisa Marcos. Naubos ang viewers. Mga kababayan, dati ho, nag-umpisa ko ng aking vlog. Siguro nasa nasa 100,000 subscribers ako. Naglalakihan na ho yung mga channel nitong mga to eh. Di ba? Naglalakihan na po. Magta-300,000 na po, mga kababayan, yung mga channel niya mga yan. Si Maharlika. Tayo 100. Sabi ko, ang daming doon, nakikinig, ang daming nanonood doon. Sabi ko, puro naman fake news yung mga sinasabi. Di kalaunan, tatabangan yung mga manonood dito. Kaka-vlog nito nang wala namang pinapakitang sapat na ebidensya at walang napapatunayan. Ayun, gano'n na nga po ang nangyari. Tayo, magkakalahating milyon na, nalagpasan na din natin yan. Kasi po, tunay na tunay na pagbablog lang po. Hindi ko sasabihin na pagbabalita. Dahil malaki at mataas ang respeto natin doon sa mga totoong nagbabalita. Tayo naman po, lang naman tayo reaction lang naman po tayo. Sabi ni MyFact, 126K subscriber ka noon. Sila ho, 300 na ho yung mga yan.
Sabi ni Jason Kilario, oh, sira ka na, magkano bayad natin? Oy, ikaw may bayad. Kasama ka sa bayad, anak ng pitugo naman, oh. Yung ganyang itsura, babayaran. Sabi, sira ka na, magkano bayad natin? Oh, ba't pati ikaw may bayad? Yung ganyang itsura, hindi binabayaran yan. Parang magbubuti lang doon sa kalsada yung itsura mo, tapos sabi, gusto mo magkaroon ka ng bayad? Wala, oh. Hindi tinatanggap ni YouTube, hindi nagbabayad si YouTube sa ganyang itsura. Okay?